Isipin mo, anong gagawin mo kung makakita ka ng tao na walang ulo? Sa bayan namin, hindi ko talaga inakala na magiging totoo ang mga pamahiin ng mga matatanda. Pero nang makita ko ang aking lolo na walang ulo, natakot ako. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang tunay na karanasan na hindi ko malilimutan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mark, hindi ko tunay na pangalan. Dati, hindi ako naniniwala sa mga pamahiin. Para sa akin, lahat ng kwento ng mga maligno, aswang, at mga multo ay puro katang-isip lang. Mahilig ako sa mga horror movies, kaya naman ang mga ganitong bagay ay tila wala lang sa akin. Isa sa mga paborito ko ang The Conjuring. Sa sobrang hilig ko ay napanood ko na ang Part 1, 2, at 3 nito. Ngunit isang araw, dumating ang isang pangyayari sa buhay ko na nagbago ng lahat ng iyon, isang karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari ito noong umuwi kami ng papa ko sa bayan ng Santa Maria. Doon ako ipinanganak, basta sa isang bayan sa Laguna. Bihira lang kasi kami umuwi doon, pagka magbabakasyon lang o kaya naman kapag may mga piyestahan. Noong umuwi kami sa probinsya, dito na nangyari ang kababalaghan sa buhay ko na hinding-hindi ko malilimutan. Nang dumating kami sa bahay ng aking lolo, si Lolo Ben, ay sobrang tuwa ko talaga. Siyempre, dahil na-miss ko yung aking lolo. Maraming kwento ng mga kababalaghan noon ang aking lolo tungkol sa mga tiyanak, mga engkanto, at walang kamatayang pamahiin na lagi kong naririnig sa kanya. At ang isa sa mga pamahiin na natatandaan ko, ay ang mga pamahiin tungkol sa mga burol. Ang sabi niya, huwag daw magwawalis, lalo na kapag nakaburol pa sa bahay ang patay, sapagkat para mo na rin daw itinataboy ang espiritu ng namatay. Nagtataka nga po ako noon kasi, ano naman ang kinalaman ng walis sa espiritu ng namatay? May kapilyuhan din po ako noon, dahil lagi kong kinwestiyon ang mga sinasabi ng aking lolo. At isa pa sa mga pamahiin niya, ay huwag daw pagpatong-patungin ng mga plato sa lamay, dahil maaari daw maging sunod-sunod ang mamamatay sa pamilya ng nakaburol. Hay, mga matatanda talaga eh, ano naman ang kinalaman ng plato sa pagkamatay ng tao? Kaya napailing na lang ako. Naglakad-lakad ako sa paligid ng bahay, hanggang sa tumawag sa akin si Papa. Hello, anak. Bakit ka po napatawag? Mark, patay na ang lola Sara mo. Huwag mo mulang sasabihin kay lolo mo, ha? Opo, Papa. Babay po, sige po. Huwag po kayong mag-alala. Ingat po kayo. Sabi ko hanggang sa may humawak sa likod ko. Nagulat ako, si lolo pala. Mark, bakit ba yung ekspresyon ng mukha mo? Anina lang, masaya ka. Si Papa mo ba yung tumawag? Ano ang sabi niya? Ah, wala po, lolo. May gusto siyang sabihin sa inyo, pero mamaya na lang daw po pag uwi niya. At agad namang tumango si lolo. Natigil ang aming usapan dahil niyaya niya akong magdasal. 3 na kasi ng hapon na yon. Tuwing 3 ng hapon ay nagdadasal siya. Nagsimula na kaming lumuhod sa maliit na altar sa kwarto ng aking lolo at nag-umpisa na kaming magdasal. Kakaiba yung mga dasal ni lolo, hindi ko na lang po ito pinansin. Nagdasal din po ako na sana maging maayos ang aking lolo at matanggap ang marireceive niyang balita sa hapon na yon, ang pagpanaw ng kanyang asawa, si Lola Sara. Tapos pa nga ang ilang minuto, dumating na rin si Papa. Pansamantalang iniwan ko muna si lolo para salubungin si Papa. Nagmano ako, niyakap ko agad si Papa sabay sabing, Papa, totoo bang wala na si Lola Sara? Niyakap ako ni Papa sabay huminga ng malalim. O Zero, anak, wala na si Lola Sara. Asan si lolo mo? Ah, andun po sa kwarto. Iniwan ko muna. Kanina ka pa niya hinihintay. Kakatapos lang din namin kasing magdasal. Pumasok na si Papa sa loob ng bahay. Naririnig ko pang tinatawag nito si Lolo. Tay, pwede ba kita makausap? Mahalaga po ang sasabihin ko. Nagtataka si Papa dahil hindi sumasagot si Lolo. Kaya tuluyan na siyang pumasok sa kwarto upang kausapin ito.
Naiwan naman ako sa gawing pinto dahil hindi pa rin ako makapaniwala nang biglang, Tay, kanina pa kita tinatawag. Bakit hindi ka sumasagot? hindi na po naituloy ni Papa ang kanyang mga sasabihin dahil nabigla daw siya sa kanyang nakita. Kaya tinawag niya ako. Mark, halika dito. Papasok na sana ako ng kwarto ni Lolo nang makita kong humahangos papalabas si Papa. Agad niyang sinabi, Ang lolo mo wala siyang gulo. nanglalaki ang mga mata ni Papa. Pagkatapos ay dali-dali akong dumiretso sa kwarto, pero wala na po doon sa loob si Lolo. Nang biglang may humawak sa aking balikat. Oh, Mark, kanina pa ako nasa labas. Hinihintay ang papa mo. Sandali, bakit parang nakakita ka ng multo? Kasi Lolo eh. Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin dahil hinawakan ako ni Papa, hudyat na tumigil na ako. Hindi namin sinabi kay Lolo ang tungkol sa nakita namin dahil panigurado sasabihin niya na naman ang tungkol sa mga pamahiin niya. Kaya itinikom na lang namin ang aming mga bibig sa pagsasalita. Dinala ni Papa si Lolo sa sala at doon ay nag-usap sila. Biglang humagulgol ang aking lolo sa pag-iyak at at last, alam niya na ang tungkol sa pagkamatay ni Lola Sara. Naalala ko na sinabi dati ng aking lolo ang tungkol sa pamahiin, kapag nakakita ka daw ng tao na walang ulo, ay takpan mo ito ng itim na tela at sabay talikod. Huwag nang lilingon, dumiretso lang ng lakad doon sa taong nilagyan niya ng itim na tela. Dahil kapag lumingon siya, paniguradong yung taong naglagay ng tela ang mamamatay, at hindi yung taong walang ulo. Hindi ko pinaniniwalaan ang mga bagay na yon. Kinabukasan, nagpaalam na kami ng aking papa kay Lolo upang asikasuhin ang bangkay ni Lola Sara sa ospital. Pinipigilan ako ni Lolo na huwag nang umalis dahil nalulungkot siya. Huwag na po kayong mag-alala, Lolo. Hayaan niyo po, bukas na bukas din, babalik din kami. Sige na po, Lolo, bye na. I love you. Kinabukasan, naghahanda ako para bumalik sa aking lolo nang nakatanggap ako ng tawag galing kay Papa. Mark eh. Humagulgol si Papa, halos hindi niya na masabi yung kanyang sasabihin. Kinabahan ako, sobrang kaba, kaya nagdali-dali akong pumunta sa bahay ni Lolo. Pagdating ko doon, sinalubong ako ni Papa at niyakap habang humahagulgol ng iyak. Patay na ang lolo mo. Sobrang kinilabutan po ako sa nalaman ko. Humagulgol na rin po ako ng iyak. Namatay na si Lolo habang natutulog, pero ang nakakagulat, namatay siyang nakadilat, na galit, nakatingin sa akin, at may biglang bumulong sa aking tenga. Bakit hindi mo sa akin sinabi?